Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang round 1 game ng ating pambatong si candidate Grandmaster Daniel Quezon na ngayon po ay nasa Abu Dhabi. Ayan, at bago po siya lumipad doon ay nagkita pa kami ni Denden at ginudlak natin syempre. At sana nga ay makuha na niya ang kakumpletuhan ng rating to reach 2,500 to be exact. At least magiging Grandmaster na siya. Kasi yun na lang po ang kulang niya. 3GM norms na siya mga kamatsas. At rating na lang ang kulang niya. Malapit na malapit na. Okay, round 1 nakaharap niya doon ay si Indian International Master Rahul VS. Okay, tingnan natin. Long game ito. Nag-C4 si Denden English at nag-symmetrical English defense naman itong si Rahul. D5, nagpaluwag kagad. Capture, Knight takes D5, Bishop G2, Knight C7. Ayan. Dito mga kamatsas, kung ang gagawin ng black kakapturin ang knight ay papabor ito sa puti. Kasi later on, pag naka-knight F3 na, mag-D4, solid buo ang magiging sentro ng puti dito. At kaya hindi ginagawa yan. Knight C7 atras lang, Knight F3, Knight C6, Castle, E5. Samantalang ang black naman ay talagang naniniguradong hindi makakapag-D4 ang puti. At para siyang reverse Maroxy bind na binabind naman ang D4. Nag-A3, A5, D3, Bishop E7, Bishop E3 develop, Bishop D7, Knight A4 para atake sa C5, Knight E6 depensa, nag-Queen B3. At yan po ang lumalabas na novelty mga kamatsas dahil sa mga nagdaang laro, ito ang palagi ang ginagawa dito. Nag-Rook C1 develop na mayroong timing para kaldugin ang pawn sa C5. Alam nyo ba yung salitang kaldog? Okay, balik tayo. Queen B3 novelty by Denden at nag-B5. Aba, talaga nga namang matulis ang tirada nito ni Rahul. Napaatras ang pambato natin. Kasi ano po ang laman kung kakapturin ang pawn B5? Mapanganib. Mag-E4 daw muna. Yun lang ang mga timplahan dito. Na kapag kinapture ang another sacrifice pawn, magna-knight CD4. At kapag nag-Queen C4, mag-Bishop B5. Ayun, matutulis ang mga paparating. At ano ang gagawing paraan ng puti para nakakapit pa sa pagkakasuporta sa knight? Wala na po mga kamatsas. Bibitaw na at bibitaw. Mawa one piece down si Denden kung sakaling yan ang ginawa niya. No? O kaso ang ginawa, syempre, Knight C3 para makatakas. At nag-A4. Ayun, atake. Takbo ulit. Knight ED4. Aba. At tingnan nyo ang evaluation bar. Pabor na sa black. Capture, takes, Knight D5, Bishop D6, at nag-Knight D2. Castling, Rook C1. Good move para magda-Knight E4. Maatake ang Bishop at ang Pawn C5. Nag-F5 kaagad. Medyo matunog din ang kalaban. Kasi itong F5 po ay pamigil sa paglundag ng malakas na knight sa E4. At nag-B3. Yun, good move din. Pangbasag din mga kamatsas. Pangbungi sa namumuong grabing pagkontrol ng kalaban sa queenside. At nag-Queen B8. Rook B1, pressure. Nandyan kasi ang queen. Kinapture na. Queen takes B3. May pressure. Nag-Knight A5, good move, inatake ang queen at dito mga kamatsas, mayroong pinakawalang kakaibang tira ang ating pambato. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas, kakaiba ito. Tingnan nyo Knight F6, check. Check ng knight. Check ng queen. O di obligado, iiwas yan. Dito mga kamatsas, may problema. Kasi, paano yan? Nakapasubo ang knight. Nakapasubo din ang queen. Napasubo pareho. Di ba? Nakatreat to. Paano yan?
Talagang sinadya ni IM din. Talagang nagpa-queenless, oh. Boom! Nagpa-queenless. O pero double. May double pa rin naman. At nag-queen A7. Ayun lang. Biglang decisive advantage si Denden. O dapat daw ang tira, queen E8. Napaka-silent lang po ng queen E8. Ang hirap makita. Bakit? Capturing ng tore. May rook B8 lang. Kulong nga pala yung knight, oh. Di makaka-alpas pa. At yung rook B8 pang iwas sa diagonal. Ang galing mga kamatsas. Ang galing ng analysis na ito ni Stockfish Computer. O pero, hindi na kayanan ng Yuma, no? Queen A7 nga ginawa eh. Knight takes F8, Rook takes F8, and Bishop takes B5. Importanting yung pawn kasi nandyan eh. Para hindi ma-activate na lubos ang mga pyesa ng puti. Eh nawala ang B5. Napakahirap nito. Parang goma ito. Queen E7, tiniret ang pawn sa E2 at nag-knight C4. So tiniret pa ang bishop. Bishop C7 at Rook B7. Nangulit na ang ating kababayan. Ayan na, pressure. H5. Pasingaw sa back rank. A4. Yan ang silent. Silent to. Pero yung unti-unting ano niyan, naku, mabigat yan. H4, silent to. Tingnan niyo yung A5. Nag-F4 samantalang si Rahul. Ginagawa na niyang lahat-lahat mga kamatsas para maligalig niya ang posisyon dahil wala na eh. A6, hindi na pinansin. No? Capture. A7. Capture, then King H1. Ayun. Alam ng ating pambato ang tinatawag na umbrella technique. Gagawing payong yan para mapagtakpan yung kanyang king at hindi maatake. So, umbrella. Ginamit na shield yung sariling pyesa ng kalaban. Nag-queen takes E2. Hanap-hanap pa rin ang gulo-gulo. Pamigay na ang bishop. Ano ba ang idea niyan? Siyempre, pag nag-sacrifice ang kalaban, laging i-identify natin. Genuine ba ang threat ng kalaban or bluff lang? Baka mamaya nang babluff lang yan. Wala naman palang laman. Sindak lang. Ayun, sindakin si Barbara. Kinapture lang ni Denden, mga kamatsas. Nanindak eh. Pag F3, may bishop H3 naman eh. Di ba? Walang atake. Kinapture ang D3, then Knight E5. Nako, may padouble na namang paparating. Nag-Queen E4, atake sa Knight. At Chumek, nako po, yun pang isang mabigat. Nag-King G8 at nag-Knight G5, another threat sa Queen. At nag-Queen H4, nako po, double na mga kamatsas. At dito po, kinapture lang ang pawn. Saktong-sakto talaga. Depensado pa ang Knight. Walang magawa ang Reyna. Walang magawa. Galing. Nag-G6 at huling bitaw po mga kamatsas. Sige, huling puzzle tayo. Huling bitaw sa ayot sa gusto ni Rahul ay mapaparesign. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Bishop C8 para wala nang sagabal pa sa pag-promote. Cover me! Kumbaga sa basketball. At magpupush na yan, magkukwin na, resign. Usay ng ating pambato. Round 1, nagpainit kagad si IM Denden. At marami po tayong mga mangilan-ngilan din yata ang sumali dito na mga pambato natin. Nandito rin si IM Consyo at FM Jetro Aquino. Ayan, yan po yung mga Pinoy na nakita ko sa lineup pero hindi ko pa nakita lahat. Yan lang po yung nakita ko ng mga masters natin na dumayo dyan mga kamatsas. Manatili po kayong nakatutok dito sa ating YouTube channel. Susubaybayan natin ito especially sa laro ng ating pambato na malapit nang maging Grandmaster mga kamatsas. Kaunting-kaunting kembot na lang, magiging Grandmaster na. Ayan, abangan po natin mga kamatsas. Maraming salamat po at isusunod naman kagad natin ang laro niya sa round number 2. Super Grandmaster ng Espanya ang kanyang nakalaban. Aba, talaga nga naman. Oo, yan ang aalamin natin kung titibagin pa ba ni IM Quezon ang nasabing Super Grandmaster ng Espanya. Yan po aalamin natin mga kamatsas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.